Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 2831, Nahulog at ang daan-daang mga opisyal ng sibil at militar sa likuran niya. At ang natitirang Imperial Forest Army ay parang dumi at lumikas sa kahihiyan. Ni Yun Xiao, pagkatapos lamang ng pag-urong sa lungsod ng imperyo, kumaway si Hari Upang. Hayaang lumapit si Nie Yun Xiao, at malamig na inutos, agad na magpadala ng balita. Sa iba pang mga kontinente, na sinasabing nilabag ng tribo ng Raksha ang kasunduan. At sinalakay ang mainland, bagaman ang labanang ito ay natalo siya, ngunit hindi niya dapat payagan ang hukbong Rakshasa na maabot ang North Mona Imperial City ng ligtas. Oo, kamahalan, naintindihan ni Nie Yun Xiao ang kanyang puso, at tumugon. Siya at mabilis na ginawa ito. Sa sandaling ito, sa labas ng lungsod ng imperyo, nakakakita ng lahat ng mga imperial hukbo forest withdrew, natililihim. Hininga ng lunas, at pagkatapos ay iniutos, maaari mong ilibing ng mga nahulog na mga mandirigma, at pagkatapos ay magpatuloy upang iset off, maging sigurado upang maabot ang North Mona Imperial City sa lalong madaling panahon. Ang boses nahulog, at ang mga nakapaligid na mandirigma ng Raksha ay sabay na tumugon. Kamahalan, sa sandaling ito, si Clarice ay lumakad, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagiging komplikado, at sinabi niya ng marahan, upang matulungan ang isang Daryl, sulit ba ito? Kaka-rating lang niya sa NW Continent at isang laban sa Yulin Army, pagkatapos ng labanan, makakarating kami sa iba pang mga kontinente, na may isip. Bahagyang huminga si Natalie ng maluwag, at mariing sinabi, sa siyam na lalawigan, si Daryl lang ang kaisa-isang kaibigan ng ating tribo ng Raksha. Dapat natin siyang tulungan, at kung may mangyari kay Daryl, ang siyam na lalawigan ay magiging magulo, lalong magiging hindi kanais-nais sa ating mga Rakshas. Panipi, pagkarinig nito, tumanggo si Clarice at walang sinabi. Sa kabila, ang Kunlun ay ang nangungunang pwesto, sa lihim na larangan ng kawalan ng laman sa espiritu. Kabilang sa mga marilag na pavilion, si Daryl ay nakaupo sa isang silid. Tahimik na nagmumuni-muni at nakakagaling. Hindi ko alam kung gaano katagal ito, binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata. At huminga ng isang nakahinga na hininga, tanging ang pakiramdam ay nakaka-relax. Sa wakas ay nakuhang muli ni ng tuluyan. Sa pag-iisip tungkol dito, tumingin si Daryl sa paligid, pakiramdam ng napaka-emosyonal, napakagandang pavilion, sa libu-libong taon, siyam na santo lamang. Mula sa mga Diyos ang nabuhay, sa mahabang taon, hindi ko alam kung paano nila pinalipas ang oras at ngayon, ang siyam na santo ay pinaghiwalay ulit, at isa na lamang si Zian ang natira. Sa pag-iisip tungkol dito, lumabas si Daryl sa silid at dumiretso sa silid kung saan nagpapahinga si Zian. Paglalakad ko pa lang sa pintuan ng silid, narinig ko ang isang paulit-ulit na daing mula sa loob na naghahayag ng bakas ng sakit. Ang boses na ito ay ginawa ni Zian. Damn it! Sa sandaling ito, ang puso ni Yufeng ay kinilig, at natigilan siya. Ano ang ginagawa ni Zian sa silid? Bulong sa kanyang puso, walang oras si Daryl na mag-isip, at marahang binuksan ang pinto, sumisidhit. Nang makita ang eksena sa silid, hindi mapigilan ni Daryl na huminga, at tuluyan siyang natigilan. Nakita ko yun sa mabangong at matikas na silid, si Zian ay pumulupot sa kanyang malambot na katawan, ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig, ang kanyang magandang mukha ay mukhang sobrang pamumutla, at ang kanyang ekspresyon ay masakit, malinaw na, ang ritmo ng pagkalason. Sa oras na ito, ikaw, pagkakita kay Daryl na papasok na hindi inanyayahan, si Zian ay nahihiya. At nagalit, at marahan na nag-chased, sino ang nagpasok sa iyo? Lumabas ka na, ngayon, panipi, mahina ang boses, ngunit walang duda tungkol dito. Bilang isang siyam na araw na santo, sobrang mayabang si Zian. Kahit na si Daryl ay sikat sa mainland, sa paningin niya, isa lamang siyang ordinaryong master. Pakiramdam ang galit ni Zian, si Daryl ay walang magawa. Gayunpaman, hindi kaagad umalis si Daryl,
ngunit hindi mapigil ang itanong. Ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ka rin malason ni Jack na iyon. Kinagat ni Zian ang labi niya nang hindi tumugon. Tama ang paghula ni Daryl, si Zian talaga ang nalason ni Jack. Sa pagsasalita tungkol dito, si Zian, bilang isang siyam na araw na santo, ay gumamit ng kanyang lakas upang makitungo ng madali kay Jack. Gayunpaman, bago, at iba pang mga santo, upang makalabas sa hirap, natapos ang kasanayan. Nang nakikipaglaban kay Jack pagkatapos, ganap na hindi niya inaasahan na ininom ni Jack ang espesyal na tableta ni Pluto. Masasabing lubos na minamaliit ni Zian ang kalaban, kaya't lason siya ni Jack. Kabanata 2832. Gayunpaman, Zian, bilang isang siyam na araw na santo, isinasaalang-alang ang kanyang sarili patayo at hindi balak sabihin kay Daryl tungkol dito. Naisip niya na makakawala siya ng lason sa pamamagitan ng paggaling mula sa kanyang kasanayan. Ngunit dahil sa kanyang espesyal na pangangatawan, may nangyari. Ko ay hindi pumunta, lumabas ka, nakakakita Daryl nakatayo pa rin, Zian ay isang maliit na nababalisa. Kahit na ako ay poison, hindi mo maaaring makatulong sa akin. Gamit na, Zian glanced sa labas at muttered sa sarili. Said, maganda kung ang lahat ay hindi pinaghiwalay, walang kapantay, tiyak. Natutulungan niya akong pinuhin ng gininto ang core at mapupuksa ang lason. Nang sinabi niya ito, mukhang malungkot si Zian. Ang Jadeling sa kanyang bibig ay isa rin sa Nine Heaven Saints na may husay sa medisina at alchemy. Jindan, narinig ito, ang mga mata ni Daryl ay kumislap, at sinabi niya, mayroon din akong kaunting pamamaraan sa alchemy. Hindi ko alam kung ang gininto ang core na iyong pinag-uusapan, maaari bang mayroong detalyadong mga race eta. Mukhang seryoso si Daryl nang sinabi niya ito. Bagaman hindi alam ni Daryl kung paano pinuhin ang gintong tableta, hanggat mayroong race eta ng tableta, hindi ito naging problema kahit papaano, sapagkat sa espiritual na kahubatang lihim na ito, mayroong mga kakaibang bulaklak at halaman saan man, at lahat, ang mga materyales para sa pagpipino ng pil ay magagamit. Ano, alchemy pills ka ba? Natigilan si Zian, napatingin pataas at pababa kay Daryl, at hindi mapigil ang chuckle, mayabang ka talaga. Alam mo ba kung ano si Jindan? Iyon ay isang bagay na tanging ang Diyos ng realm ang maaaring magkaroon. Wala sa mainlands. Sa lahat, kahit na maaari mong pinuhin ang alchemy, imposibleng pinuhin ito. Panipi, sa mga salita, dahan-dahan na mapanghamak. Pakiramdam ang paghamak kay Zian, wala namang pakialam si Daryl, at ngumiti, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Nais mo bang magpatuloy na maghirap ng ganito? Okay, nag-atubili si Zian at tumango, sa tabi ng silid ni Yuling, mayroong race eta para kay Jindan. Kung nais mong subukan ito, pumunta ka. Sa pamamagitan nito, napangisi si Zian at umupo ng dahan-dahan. Magpatuloy ako, upang subukang mag-detoxify, huwag mo akong istorbohin. Panipi, sa puso ni Zian, kahit na mayroong race eta at materyales, hindi siya naniniwala na matagumpay na mapapino ni Daryl ang gintong core. Hindi nagsalita si Daryl, binuksan ang pinto at lumabas. Nang makarating siya sa susunod na silid, nakita niya na ang istansa padero ay puno ng mga race eta ng iba markang paiwati ibang tableta. Hinanap ito ni Daryl at mabilis na natagpuan ang race eta ng gintong tableta. Damn it! Matapos basahin ang race eta ng tableta, lihim na nagulat si Daryl sa kanyang puso. Ang bagay na God Realm na ito ay talagang mas malalim kaysa kay Jiusho. Ito ay isang gininto ang tableta lamang, at kailangan itong mapugnan ng ibang sunog. Gayunpaman, nagkataon na nagkaroon siya ng malamig na apoy ng baylihan, at siya pa rin ang numero unong kakaibang sunog sa buong mundo. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpakita si Daryl ng kaunting ngiti, nakita ang pagan ng Pildores sa silid, at pagkatapos ay lumabas upang tipunin ang mga materyales. Matapos ang lahat ay nagsimula na siyang magpino. Huo! Sa sandaling ito, narinig ni Zian sa susunod na silid ang paggalaw. Nanginginig ang kanyang katawan at lihim siyang nabigla.
Ang Daryl na ito ay talagang nagsimulang magpino. Paanong nangyari ta? Alam mo, si Jean Dan ay hindi maihahambing sa mga nasa mainland. Sa pag-iisip tungkol dito, ipinikit ulit ni Zian ang kanyang mga mata at nagpatuloy na subukang alisin ang lason sa kanyang katawan. Hanggang sa oras na ito, hindi pa rin naniniwala si Zian na magtatagumpay si Daryl. Bang, pagkalipas ng 10 minuto, sinamahan ng isang paghinga ng panginginig ng boses, ang ginintoang core ay matagumpay na napino. Nagpakita ng ngiti si Daryl at inilabas ang gintong core mula sa pugon, pagkatapos ay mabilis na pumasok sa silid ni Zian. Sa sandaling ito, nang maamoy niya ang samyu ni Jean Dan, mabilis na iminulat ni Zian ang kanyang mga mata at tiningnan ang Jean Dan sa mga kamay ni Daryl. Bigla siyang nanginig at nabigla. Kabanata 2833. Ay talagang pinipino ito. Ngumiti si Yufeng at lumakad. Paano? Sinabi ko, hanggat may isang tableta, marahil ay maaari kong pinuhin ito, walang pagmamayabang. Sinabi niya, inabot niya ang gintong pil kay Zian. Kinuha ni Zian ang tableta, hindi nag-atubiling, at mabilis na kinuha. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lason sa katawan ay tuluyang napatalsik, at ang mapatla niyang mukha ay dahan-daw bumalik sa mapula, na talagang kaakit-akit. Daryl, sa sandaling ito, natigilan si Zian at hindi mapigil ang tanungin, paano mo? Ito pinom. Bahagyang ngumiti si Daryl, kakailanganin ng kakaibang apoy upang pinuhin ang gintong core. Para ito sa iba, ito ay isang malaking kahirapan, ngunit para sa akin, napakadali, dahil mayroon akong malamig na apoy ng puting lotus. Panipi, ang prinsipyo ay ganito. Narinig ito, lihim na tumanggo si Zian, at kasabay nito ang pandamani. Daryl ay mas mahusay kaysa dati. Tama yan. Sa oras na ito, napakausisa ni Daryl, at tiningnan si Zian at sinabi, ang laso ni Jack ay hindi masyadong malakas, tatanggalin ko ito mismo, at ikaw ay isang santo. Paano ito magiging sobrang seryoso? Kailangan mo ba ng golden core upang mawala ito? Panipi, labis na tuliro si Daryl nang sabihin niya ito. Nangangatwira na si Zian, bilang isang 9 na araw na santo, ay dapat na maalis ang lason ng mas madali kaysa sa kanyang sarili, kaya bakit hindi siya kasing ganda ng kanyang sarili? Masyadong kakaiba. Nang marinig ito, ang magandang mukha ni Zian ay nagpakita ng bakas ng kahihiyan. Sa susunod na segundo, marahang ipinaliwanag niya, ang kalaban ay isang Pluto lamang. Paano ito magiging kalaban ko? Ngunit mahina ako sa oras na iyon at karibal din ako sa pag-ibig. Tulad ng sinabi niya, ang mga mata ni Zian ay kumikislap ng pagiging komplikado, higit sa lahat, hindi ako katulad mo. Ang iyong katawan ay dantian, at ang aking katawan ay sinalanta ng lason at dapat palayasin. Ang mga salitang ito ay gumawa ng kalahating kaalaman kay Yufeng, ngunit hindi siya nagpatuloy sa pagtatanong. Bueno. Noon, mababaw ng ngiti ni Zian, pagbubukas ay nagsabi, gayunpaman, malaki ang naitulong mo sa akin, at ngayon nakabalik kami sa lakas, ang espiritu sa buong mamamatay na tao ay maaaring umalis. Kaya sinabi, kinuha niya si Daryl na lumabas sa silid. Makalipas ang ilang minuto, nang marating ko ang tuktok ng bundok, nakita ko ang 2 malaking bato na porma sayon, isang dalisay na pagbuo ng itim na bato, at isang purong puting bato na porma sayon. Malinaw na nakita ni Daryl na ang pagkakabuo ng itim na bato ay ganap na nawasak. Ang pormang puting bato lamang ang tila gumana. Ang magandang mukha ni Zian ay puno ng pagiging komplikado, at dahan-dahan niyang sinabi, ito ang array ng teleportation na nag-uugnay sa domain ng Diyos. Sa oras na iyon, ang langit at daigdig na malalim na array sa mainland ay nawasak, at ang teleportation nasira ang array. Nawalan kami ng contact sa domain ng Diyos. Panipi-panipi, hindi lamang iyon, ang pakikipag-usap dito kay mainland ay nawasak din. 10 taon, mayroon kaming 9 na araw na pagkakakonekta, kapag may problema. Mayroon kaming 9 na teleport sa ibang lugar. Panipi, narinig ito, tumanggo si Daryl, tila ang pormang puting bato na ito ay ang pagbuo ng teleportasyon. Gagamitin natin ang pagbubuo ng teleportation na ito upang bumalik sa mainland, tama. Panipi, sa pag-iisip na bumalik sa Gyusho,
sabik na sabik si Daryl, at mabilis na. Lumakad, inilagay ang kanyang kamay sa gitna ng pagbubuo ng bato, hinihimok ang kanyang panloob na lakas. Hoy, huwag gumalaw. Pagkakita sa eksenang ito, nanginginig ang katawan ni Ziyan, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkabalisa. Ang pormasayon na ito ay hindi pa ganap na naayos, at ang mga hakbang upang buksan ang pagbuo ay napakasalimuot. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Panipi, sa pamamagitan nito, pinadyak ni Ziyan ang kanyang mga paa, sinusubukang pigilan ito, ngunit huli na. Ano, hindi pa ba ganap na naayos? Sa sandaling ito, hindi maaaring tumawa o umiyak si Daryl, bakit hindi mo nasabi kanina? Fuwam. Pagkalipas ng pagbagsak ng boses, isang nakasisilaw na ilaw ang sumabog mula sa array ng teleportation, na agad na bumalot sa kanilang dalawa. Pagkatapos, isang malakas na puwersa ng array ang nagalit sa hangin. Kabanata 2834. Bowaru. Sa parehong oras, nagkaroon ng isang malakas na dagandong at panginginig sa lupa sa ilalim ng mga paa. Sa ilalim ng panginginig na ito, sina Daryl at Ziyan ay kaunti, hindi matatag na pagtapak. Kaagad pagkatapos nito, silang dalawa ay ganap na napalibutan ng ilaw, at naramdaman lamang nila na sila ay ganap na madilim sa harap nila, at sila ay tuluyang na teleport. Damn it! Naramdaman lamang ni Daryl na ang kanyang katawan ay magaan at nag-flutter. At sa parehong oras ay labis siyang nababalisa, ang pagbuo ng teleportation na ito ay hindi pa ganap na naayos, at hindi niya alam kung saan siya ililipat. Hindi ko alam kung gaano katagal bago tuluyang tumapak sa lupa si Daryl. Ha! Sa sandaling ito, nang makita si Ziyan na nasa tabi pa rin niya, hindi mapigilan ni Daryl na makahinga ng maluwag. Buti na lang at hindi nagkalas ang dalawa sa paghahatid. Umungol, mabilis na tumingin si Daryl sa paligid, at natigilan ang kanyang buong katawan. Nakita ko na ako at si Ziyan ay nasa tuktok ng isang bangin na may isang ilalim na kanyan, at sa kabilang panig, mayroong isang walang katapusang kagubatang birhen na may lason na ulap. Ito ay tila isang mabangis na teritoryo sa gilid ng Death Valley. Daryl, sa sandaling ito, nakasimangot si Ziyan Shio at sinigawan si Daryl, ano ang nangyayari sa iyo? Sino ang nagsabi sa iyo na hawakan ng walang habas ang teleportation array? Alam mo bang mapanganib ito ngayon lang? Kailan sinabi niya ito? Galit na galit si Ziyan. Si Daryl na ito ay masyadong mapagmataas sa sarili. Bagaman pinino niya ang gintong core at tiningnan niya ito ng may paghanga, hindi niya mailipat ang teleportation array. Napakamot ng ulo si Daryl at nahihiya na sinabi, ayokong bumalik sa mainland agad. Ha! Sinaman siya ng tingin ni Ziyan at tumalikod para umalis. Gayunman, sa sandaling ito, hindi sinasadya siyang umakyat sa hangin, narinig lamang ang kanyang bulalas, ang katawan niya ay hindi makatayo ng matatag, at diretso siyang nahulog sa ilalim ng bangin. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang ekspresyon ni Daryl, at hindi niya namalayang nais siyang hilahin, ngunit hindi ito nahuli, at nahulog kasama si Z. Yan, huho, sumipol ang hangin sa kanyang tainga, ang katawan ni Daryl ay patuloy na bumabagsak. Pagtingin sa kanyan sa ibaba, lihim siyang nagulat. Malinaw na nakita ni Daryl na ang lambak sa ibaba ay hindi puno ng damo at tila masigla. Walang isang damo na lumalaki, kaya't tila kakaiba sa ilalim. Kasabay nito, nanginginig si Ziyan sa kanyang maselang katawan at namumutla ang mukha. Bagaman kinukuha lamang niya si Jindan upang matanggal ang lason, ang kanyang lakas ay hindi pa ganap na nabawi, kaya't nahulog siya ng ganito. Ang lahat ay dahil kay Daryl. Sa sandaling ito, habang nagpapanik si Ziyan, isang alon ng galit ang tumaas sa kanyang puso.
Kung hindi pa para kay Daryl na ilipat ang teleportation array, hindi siya may lilipat sa lugar na ito, pabayaan na mahulog sa isang bangin. Ano ang titig mo sa akin? Sa tingin ni Ziyan, si Daryl ay walang magawa. At hindi mapigil ang magsalita. Sa susunod na segundo, napansin ni Daryl na ang estado ni Ziyan sa oras na ito ay napakamahina, at alam niya kaagad na sinisi niya ang sarili sa kanyang puso. Dahil sa takot, kalimutan ito, ang lahat ay sanhi ng sarili kong pagkakamali, kaya't hindi ko siya masaktan. Sa pag-iisip tungkol dito, huminga ng malalim si Daryl, inunat ang kanyang mga kamay, hinawakan si Ziyan, at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang mga braso. Pinag-isipan ito ni Daryl, at nang mahulog siya, tinulungan niya siyang makatiis ng ilang pagkabigla ng pagkahulog. Ikaw, biglang napahawak sa mga braso ni Daryl, agad na namula ang magandang mukha ni Ziyan, at lalo pang nahiya ang kanyang puso. Bilang isang masigasig na siyam na araw na santo, lubos na banal, ano ang pakiramdam na hawakan ng isang lalaki sa ngayon? Sa hiya at galit, si Ziyan ay malapit ng makalaya, ngunit sa oras na ito, mabilis siyang nahuhulog, at mahina ang kanyang estado, hindi niya nagawang makalaya. Ding ding ding. Sa wakas, nakarating ang dalawa sa kanyan, at sa sandaling dumampi ang kanilang mga paa sa lupa, dali-daling hinimok ni Daryl ang kanyang panloob na puwersa na pabagalin ang lakas ng pagbagsak, ngunit ganoon pa man, ang malakas na pagkawalang galaw ay nagpasabog at nag-atras si Daryl at umatras ng higit sa isang dosenang mga hakbang. Kabanata 2835. Sa pagtatapos ng likod ni Daryl ay tumama sa pader ng bundok at tumigil siya. At si Daryl ay nahulog sa lupa kasama si Ziyan dahil sa kanyang hindi matatag na pagtayo. Nagkataon, nahulog si Daryl sa katawan ni Ziyan. Sobrang bango. Sa sandaling ito, naamoy ni Daryl ang isang samyu na dumadaloy sa kanyang mukha, at nang maramdaman niya ang lambingan ni Ziyan, natigilan ang kanyang buong katawan at ang buo ng kanyang isipan. Ikaw, bumangon ka. Lalong nahiya si Ziyan, kinagat ang labi, at hindi mapigil ang sumigaw. Iyon, nang marinig ang pagagalitan, nagreaksyon si Daryl at mabilis na tumayo ng mabilis, napakamot ng ulo at nagpapaliwanag, Saint Ziyan, huwag kang magkamali, hindi kita kukunin na magsinungaling sa iyo, pagtingin ko sa iyong lakas ganap na mabawi, pagbaril ka at pagbagsak. Panipi, sinabi ito, si Daryl ay may taos-pusong ekspresyon, ngunit ang mga mata niya ay laging nakatingin kay Ziyan. Kailangan kong sabihin na ang Ziyan na ito ay karapat-dapat sa Nine Heavens. Saintess, hindi mahalaga ang kanyang figure o hitsura, siya ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay, lalo na ang kanyang pambihirang pag-uugali. Natatakot ako na ang sinumang tao ay mahihirapan na pigilan ang sarili. Nabigla, si Ziyan ay may apoy sa kanyang puso. Nakikita ang tingin ni Daryl sa oras na ito, hindi niya mapigilan, halos maputok ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay hinampis niya ito ng walang babala. Ang sampal na ito ay direktang sinampal si Daryl. Kinusot ni Daryl ang kanyang mukha, sa sobrang lungkot. Ang init ng ulo ng Nine Heavens Saintess ay masyadong malaki, hindi niya sinasadya, at pininom niya ang alchemy pill upang matulungan ka. Kung hindi ka, salamat, masyadong hindi makatuwiran upang talunin ang iba. Daryl, ako ang Nine Heavens Saint, kailangan mo ba ng tulong mo? Hindi mo. Huwag mo akong hawakan, magiging maayos ako. Malamig na sinabi ni Ziyan, ang mga mata ay kumikislap ng galit. Nang bumagsak ang boses, tumingin si Ziyan sa paligid at nagpatuloy. Ngayon ay bumalik ka na sa siyam na lalawigan, daan na tayo. Sa pagsasalita nito, si Daryl ay napakalakas at pipino ang gintong core. Sa tulong niya, siya dapat ay napakahusay. Makakahanap ako ng madaling panahon sa ibang mga santo, ngunit pagkatapos ng kung ano ang nangyari ngayon lang, paano tayo magpapatuloy na manatili magkasama? Nararamdaman ang kawalang malasakit ni Ziyan, napakamot sa ulo si Daryl. Walang magawa, kaya nga, paglipas ng ilang segundo, huminga ng maluwag si Daryl, ngumiti at tumingin kay Ziyan at sinabi, bago mo ako tulungan sa panganib,
tinulungan kita na pinuhin ang gintong core. Dahil nagpasya kang maghiwalay dito, kung gayon wala akong pagtutol, panipi. Matapos bumagsak ang mga salita, diretsyong naglakad si Daryl. Ang bangi na ito ay madilim, walang damo na lumalaki, napakakakaiba, hindi. Ito isang lugar upang manatili ng mahabang panahon, mas mahusay na umalis sa lalong madaling panahon. Hindi nagsalita si Zian, kinagat ang labi, sumunod sa likuran, at sabay na sinusunod ang nakapaligid na kapaligiran. Sa di kalayuan, may narinig akong kakaibang tunog sa fog sa unahan. Narinig ang tunog na ito, biglang naging alerto si Daryl, at kasabay nito ay may pamilyar na pakiramdam. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa gilid ng Death Valley. Maaari bang? Nang sumimangot lamang si Daryl lihim, nakita niya ang isang malaking figure. Ang lumitaw sa paningin. Ito ay isang malaking itim na buhangin sawa. Ang itim na buhangin ay eksaktong mabangis na hayop sa Death Valley. Pamilyar siya sa itim na buhangin pagkatapos na nasa Death Valley sa loob ng 3 taon. Gayunpaman, ang itim na buhangin na sawa sa harap ko ay mas malaki kaysa sa nakita ko dati, at kahit na ang tungkol sa pagbabagong anyo sa pagiging isang dragon na nakita ko dati, at malinaw na nakikita ni Daryl na ang itim na buhangin na ito ay napuno, may alon at masamang hangin. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga mata ay madilim na pula, napakasama. Nang makita ang eksenang ito, lihim na nagulat si Daryl, bakit napakasama ng itim na buhangin na ito. Ang mga masasamang espiritu ay lason. Sa sandaling ito, nakasimangot din si Zian, nanginginig ang kanyang macelan nakatawan, at hindi niya mapigil ang bulalas. Bilang isang siyam na araw na santo, masasabi ni Zian sa isang tingin na ang itim na buhangin na sawa sa harap niya ay nalason ng masasamang espiritu. Ang mga masasamang espiritu ay lason lamang na ginamit ni Jade. Sa pakikitungo sa lahat dati, ang mundo lamang ng aswang ang mayroon nito, at ito ay labis na mapanira. Ano? Narinig ito, natigilan si Daryl at pagkatapos ay natuklasan na ang masasamang aura sa itim na buhangin na sawa na ito ay katulad ni Jack. Kabanata 2836. Whoosh! Sa sandaling ito, biglang itinaas ng itim na buhangin ang kanyang ulo, nakakulong ang kanyang mga mata kay Zian, at pagkatapos ay diretsyo siyang sumugod. Oo, ang masamang espiritu sa itim na buhangin na ito ay hindi lamang nadagdagan ng lakas, ngunit napakasama. Dahil sa kanyang katalinuhan, nararamdaman niya na si Zian ay may isang espesyal na pangangatawan, at mayroong isang sanggol sa kanyang katawan, kaya nais niyang lunukan si Zian upang maabsorb ang lakas ng kanyang sugat. Napakatapang mo. Nakikita ang itim na buhangin na sumugod, si Zian ay hindi gulat, at binati niya siya ng isang matamis na inumin. Bilang isang siyam na araw na santo, natural na hindi inilalagay ni Zian ang isang higanteng sawa sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sa simula, si Zian ay may kumpiyansa pa rin, ngunit unti-unting hindi na niya nakatiis. Hindi nagtagal pagkatapos niyang kunin si Jean. Dan, ang kanyang lakas ay hindi na nakabawi, at siya ay muling nahulog sa bangin. Bagaman si Daryl nakatulong sa kanya na mabawi ang maraming puwersang inertial, ito mayroon pa ring ilang kahinaan. Sa kasong ito, si Zian ay nakikipagpunyagi ng higit pa, kung hindi man, madali niyang mapapatay ang itim na buhangin sawa. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, si Daryl ay hindi nagmamadali, ngunit tumabi. Tahimik na nagmamasid. Ang Zian na ito ay sobrang mayabang at may tiwala sa sarili na siya ay mabilis na umakyat upang tumulong, natatakot na hindi siya pasasalamatan, at masasabing siya ay nosy. Makalipas ang ilang minuto, namumutla ang mukha ni Zian at hindi na niya kinaya. Hoy! Pagkakita kay Daryl na nakatayo sa gilid at nanunood, nag-alala at inis si Zian, nanood ka pa rin ba? Hindi ka makakatulong. Ang Daryl na ito ay tumingin kahit ano paman, napakadiri. Ang tono ni Zian ay puno ng mga utos na ikinagalit ni Daryl. Saint Zian. Sa susunod na segundo, nakangiting sinabi ni Daryl, ikaw ang siyam na langit na santo na nagbabantay kay Mainland.
Hindi madaling makitungo sa isang higanteng sawa na upang gumawa ng aksyon, hindi ba ito? Panipi, habang pinag-uusapan, hinimok ni Daryl na mag-deploy ng protection sa harap niya upang maiwasang mapuno ng detoxification. Alam na alam ni Daryl ang nakakalason na kasamaan. Sa oras na iyon, lihim na nalason si Jack sa North Mona Palace. Lahat ng mga tao sa mga pangunahing sekta ay nahuli, at wala siyang ketaliwasan. Inabot ng ilang oras upang matanggal ng ito. Ganap, lumabas. Sa kasong ito, natural na hindi kikilos ng mabilis si Daryl. Ikaw, diretsyong nadyakan ni Zian ang kanyang mga paa nang marinig niya ito. Ngunit wala siyang imek. Haha, pagkakita ng kanyang reaksyon, ngumiti si Daryl, pinagmamalaki ka sa harap ko dati, at ngayon mo lang sinabi na gusto mong umalis, at ngayon gusto mo akong tumulong. Paano ito napakadali? Tumigil sa pagsasalita si Zian at nakatuon sa patuloy na pakikitungo sa itim na buhangin na sawa. His. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Zian ay ang itim na buhangin na ito ay ganap na isinama sa kasamaan at makamandag, at hindi mapigil ang maging malakas. Nag-spray din ito ng lason na ulap paminsan-minsan. Sa ilalim ng kaagnasan ng ang lason na ulap na iyon, ang mahabang palda ng lila na biglang nabulok. Kasabay nito, mapatla ang kanyang mukha at malambot ang kanyang katawan, halos hindi na niya mapigilan. His. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Daryl na huminga sa malamig na hangin. Nakatingin sa kurbo ni Zian, ang kanyang mga mata ay nakadiretso. Ang figure na ito ay simpleng napaka-sexy. Daryl, kung hindi ka tumulong, nanunood ka pa rin. Sa tingin ng tingin ni Daryl, galit na galit si Zian, uminom ulit siya. Tulad ng sinabi niya, kinagat ni Zian ang kanyang labi at nagpatuloy na sumigaw ng mahina, halika at tulungan, mayroon kang malamig na baylian at maaari itong itaboy. Haha, narinig ito, hindi agad umakyat si Daryl, ay nang-aasar din sa kanyang mukha. Pakawalan mo ako ngayon lang, at ngayon ay nasa problema ako, hayaan mo akong tumulong ulit. Saint Zian, ang mukha mo ay mas mabilis na nabago kaysa sa pagbukas ng isang libro, at tulad ng sinabi ko ngayon lang, pareho tayong dalawa. Hinaing at bakit kita tutulungan? Sinabi niya ito, lihim na hinimok ni Daryl si Baylian na mag-cold fire. Napagpasyahan na niyang tumulong, kaya sadya lang niya itong inaasar. Kabanata 2837. Pagkarinig nito, ang pula ng mukha ni Zian ay biglang namula, at bamulong siya. Daryl, medyo nag-alala ako noon, na may masamang ugali, ikaw. Sinabi niya ito, kinagat ni Zian ang labi, puno ng komplikado ang mga mata, upang maging matapat, bilang isang siyam na araw na santo, ngunit yumuko ang kanyang ulo sa isang lalaki na mainland. Naramdaman ni Zian ang 10,000 nag-aatubili sa kanyang puso, ngunit walang paraan, ang itim na buhangin na ito ay masyadong nakakalason, hindi niya ito mapigilan lahat. Iyon lang. Yakap ni Daryl ang kanyang mga braso, nag-isip sandali, at tumango, dahil sinabi ito ng iyong santo, tutulungan kita, ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang isang kondisyon. Anong kondisyon? Si Zina kasimangot, hindi mapigil ang magtanong. Nagpakita si Daryl ng isang ngisi at marahang sinabi, napakasimple nito. Tawagan mo akong mabuting kapatid, at tutulungan kita. Ano? Narinig ito, nanginginig ang katawan ni Zian at halos himatayan. Daryl, huwag lumayo, siya ay 9 na araw na santo, napakabanal, paano niya tatawagan ang isang kapatid na lalaki na mainland? Nagkibit balikat si Daryl, sumisigaw lang sa mabuting kapatid, hindi ka hinihiling na gumawa ka ng iba pa, kung ayaw mo, kalimutan mo ito. Sinabi ito, hindi mahalaga ang mukha ni Daryl, ngunit palagi niyang binibigyang pansin ang itim na linya. Ang python, handa nang mag-shoot anumang oras. Ikaw, diretsyong pumadyak si Zian, nais na sampayin si Daryl, ngunit pinigilan niya ito, ang kanyang hitsura ay hindi masabing kaakit-akit. Ang Daryl na ito ay talagang nakakainis, alam na malapit na niyang mahawak ito, ngunit sadyang humiling ng isang kahilingan. Kung alam ko ito, hindi ko siya dapat na naisave dati.
Sa sandaling ito, ang malaking katawan ng itim na buhangin na python ay mabilis na umikot, bumukas ang dulang dugo, at isa pang nakakalason na ambon ang sinabog. Nang makita ang lason na ulap na nababalot ng ambon, agad na nawala sa dugo. Ang magandang mukha ni Zian. Daryl, sumunod na segundo, tumigil si Zian sa pag-aalangan, kinagat ang labi, at sinigawan si Daryl, "Okay, mabuti kuya, halika at tulungan." Napakaliit ng boses, hindi maingat. Ako hindi ito maririnig. Hindi niya inaasahan na ang kanyang marangal na siyam na araw na santo ay talagang mapapasailalim sa harap ng isang lalaking mainland. Nang makita niyang tuluyan na siyang tumawag, ngumiti si Daryl at tumango. "Tutulungan ka ni kuya," na may ngiti sa labi, mas masaya ang puso ni Daryl. Haha, bilang isang siyam na araw na santo, ang Zian na ito ay sobrang mayabang. Sa huli, hindi ba siya nasupil sa harap niya at binitiwan ang kanyang dignidad? Nang bumagsak ang boses, ang figure ni Daryl ay kumislap at direktang hinarangan si Zian. Sa isang alon ng kanyang kamay, tumalon si Bai Lian na may malamig na apoy, na bumubuo ng isang malaking puting bola ng apoy sa gitna ng hangin. At dinurog ito ng diretsyo sa itim na buhangin sawa. Sa totoo lang, lihim ding pinisil ni Daryl ang kanyang pawis ng bumaril. Ang masamang lason ay hindi maaaring madala ng kanyang sarili. Ngunit ang itim na buhangin na ito ay ganap na isinama sa masamang lason. Kapag hindi na ito mapipigilan ng puting lotus, ang mga kahihinatnan ay magiging mapahamak. Bang! Isang pagsabog ang lumabas, at isang puting fireball ang sumunog sa sugat sa katawan ng itim na buhangin na tumutulo ng dugo, na inilantad ang mga kalamnan at buto ni Bai Sensen. Sumisigaw ang itim na buhangin, tumingin kay Daryl na may takot. At pagkatapos ay mabilis na tumakas sa malayo. Nang makita ang eksenang ito, lihim na huminga si Daryl ng maluwag. Sa parehong oras, may ilang mga pag-aalinlangan sa aking puso. Paano nahawahan ang itim na buhangin sa Death Valley ng masamang lason? Maaaring ang lakas ng Pluto ay tumagos sa ligaw at mabangis na teritoryo. Gudong, sa susunod na segundo, nang ibaling niya ang kanyang ulo upang makita si Z. Yan, natigilan sandali si Daryl, at pagkatapos ay hindi mapigil ang malunok ang laway niya. Nakita lamang na sa panahon ng mabangis na laban, ang mahabang palda ni Z. Yan ay napinsala ng lason ng itim na buhangin na halos walang hadlang. Kabanata 2838. Ipikit mo ang iyong mga mata. Pakiramdam ng mapunggay na mga mata ni Daryl, sobrang nahiya at galit si Z. Yan na hindi niya mapigil ang sumigaw. Ngumiti si Daryl, binaling ang ulo, hindi ito tiningnan. Sa totoo lang, gusto pa rin siya ni Daryl na asarin siya, ngunit si Zian ay siyam na araw na santo kung tutuusin. Sinamantala na niya siya, at pinakiusapan. Natawagan ang isang mabuting kapatid, at kung inis na naman siya, hindi niya ito matukoy. Kung hindi mo ito nakikita, hindi ka manunood. Sa susunod na segundo, tumalikod si Daryl kay Zian at dahan-daang sinabi. Hindi mo kailangang maging labis na nasa sabik. At, kung wala ka damit, paano ka makahanap ng iba pang mga santo? Kaya, suot mo ang aking damit. Tulad ng sinabi niya, hinubad ni Daryl ang kanyang Amerikana. Huwag mong isuot. Malamig na sabi ni Zian, walang pag-aalangan. Sinamantala lang ng Daryl na ito sa kanyang sarili, paano niya maisusuot ang kanyang damit. Bukod dito, marumi ang mga damit. Bahagyang nagbuntong hininga si Daryl, ngumiti at sinabi, kung hindi mo ito sinusuot, huwag mo itong isuot, ngunit kailangan mong mag-isip ng malinaw, kung nakikita ka ng ibang tao na ganito, at alam na ikaw ay siyam na araw na santo na ay hindi mantsahan ng mundo, ano ang dapat mong isipin? Panipi, nang marinig niya ito, kinagat ni Zian ng magaan ang labi, at sa wakas ay kinuha ang kanyang damit at isinuot. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw ni Zian na magsuot ng damit ni Daryl, ngunit hindi niya ito mapigilan. Hindi talaga niya makita ang mga taong ganito. Daryl, ikaw, pagsusuot ng kanyang damit, hindi mapigilan ni Zian na sabihin, binalaan.
Kita, huwag sabihin sa kanino man ang nangyari ngayon, pabayaan mag-isip tungkol sa akin, kung hindi, tiyak na hindi kita patatawarin. Tingnan mo, tinawag ko akong mabuting kapatid ngayon, paano ako makakapag-isip tungkol sa aking kapatid? Ikaw, 2 araw na pagtatalo, habang naglalakad patungo sa exit ng kanyan. Matapos ang nangyari ngayon lang, naging maingat si Zian at hindi na nag-propose na humiwalay kay Daryl. Pinag-isipan ito ni Zian, at pagdating niya sa bayan, mabilis niyang pinalitan ang damit. Kung tutuusin, ang suot ng Amerikana ni Daryl ay talagang mahirap. Sa wakas, umalis ang dalawa sa Death Valley at nakarating sa Heshui Town. Sa pasukan ng kalye, natigilan si Daryl nang makita ang eksena sa harap niya. Nakita niya ang isang checkpoint na nakaayos sa pasukan. Isang dosenang magsasaka na nakauniporme ang nakatayo roon, kinukwestiyon ang mga dumadaan sa pedestrian, lahat ay may mayabang na ekspresyon. Ano ang sitwasyon? Lihim na nakasimangot si Daryl, at saka lumakad kaagad. Alanganin si Zian, at sumunod sa likuran. Huminto ka. Pinahinto ng 2 lalaki, isa sa nangunguna, malamig. Saan ka? Dumating upang maglaro. Ang nangunguna ay si Lee Chung Kwang, at ang mga nakapaligid na kasama, lahat ng komisyon ng mga tao sa Angbing Alliance, 1 buwan na ang nakalilipas, upang labanan ang pag-agaw ng mga benepisyo ng black market at ng dilaw na kalakal sa kalangitan. Itinatag ang Mercenary Alliance, at pagkatapos ay unti-unting kinontrol ang Heshui Town. Nang sinabi niya ito, hindi mapigilan ni Lee Chongguang na tumingin kay Z. Yan, biglang dumiretso ang mga mata. Hindi inaasahan, maraming mga magagandang kababaihan sa gayong malayong bayan ng Heshui. Kasabay nito, ang nakapaligid na mga kasama ay tinitigan ng mabuti si Z. Yan, lahat ay nakatingala. Maganda, napakaganda nito. Si Zian sa oras na ito, kahit nasuot niya ang Amerikana ni Daryl, ay hindi maitago ang kanyang magandang mukha at kaaya-aya na mga kurba. Tumawag ka. Napagtanto ang mga mata ni Lee Chongguang, labis na hindi nasisiyahan si Z. Yan, ngunit pinigilan pa rin niya. Sa oras na ito, ngumiti si Daryl, kakabalik lang namin mula sa ligaw na ekspedisyon, mangyaring pakawalan kami. Nakita ni Daryl na ang pangkat ng mga tao na ito ay kabilang sa Mercenary Alliance. Bagaman ang mga salita ng ibang partido ay hindi maganda, magalang pa rin sila, tugon. Pagkatapos ng lahat, si ang pinuno ng Mercenary Alliance, ay ang kanyang apprentice. Narinig ang sagot, tumingin si Lee Chongguang kay Daryl pataas at pababa, at tinatamad na magsalita ng kalokohan, kung nais mong pumasok sa Heshui Town. Kailangan mong magbayad. Ang kanyang tono ay mayabang at walang pag-aalinlangan. Kabanata 2839. Bakit? Kumunot ang noo ni Daryl at tinanong, Heshui Town, hindi ba pinapayagan na may dumating na malaya? Sa sandaling bumagsak ang boses, si Lee Chongguang ay pinalamig. Nag-ambala. Ang lamig. Iyon ay dati pa. Naiinis na sinabi ni Lee Chongguang, noon, walang mga alituntunin ng Heshui Town, kaya may halong mga isda at dragon. Ngayon, ang Heshui Town ay nasa ilalim ng kontrol ng aming mersenaryong alyansa, maunawaan. Kung magbabayad ka, maaari kang magbayad, ito ang mga patakaran na itinakda ng aming mersenaryong alyansa, saan ka napakaraming kalokohan. Panipi, huminga ng malalim si Daryl, pinigilan ang galit, at mahinang sinabi, paano kung hindi? Ano ang pinagsasabi mo? Natigilan si Lee Chongguang, biglang dumilim ang kanyang mga mata. Kasabay nito, ang dosenang mga kasama sa likuran niya ay nakalock din ng mahigpit kay Daryl sa kanilang mga tingin, bawat isa sa kanila ay masamaang hitsura. Ola, naririnig ang paggalaw dito, maraming mga dumadaan din ang tumingin, at maraming beses na nag-usap. Sino ito? Maglakas loob na hamanin ang liga at mga mersenaryo. Magbayad upang mawala, kailangang seryoso, mga problema sa utak ngayon. Oo kumilos ng walang ingat. Boss na patuloy na naririnig, hindi isang pakikiramay na hangin ng bundok, samga mata ng lahat, nagbihis si Daryl, isang ordinaryong dumadaan lamang, ngunit
Naglakas loob na hamunin ang mersenaryong alyansa. Hindi ba naghahanap ito ng kamatayan? Lumabas ka kung hindi ka magbabayad. Sa sandaling ito, nagreaksyon si Lee Jong-guang at sinigawan si Daryl. Ngumiti si Daryl at gaanong nagsabi, ang lungsod ng Heishui ay upang magbigay ng kaginhawaan para sa mga taong naglalakbay sa pagitan at mga mabangis at ganid na rehiyon. Hindi para sa iyo na humingi ng mga benepisyo. Alam ba ng pinuno mo ang tungkol sa pagbuo ng mga checkpoint? Mula nang humiwalay sa Yemeng sa Qingyangzong, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, kung may nangyari. Tulad ng para sa mga taong iyon sa Mercenary Alliance, kapag wala ang kanilang pinuno, nagsisimula sila ng kaguluhan, na talagang kinamumuhian. Ha! Agad na nagalit si Lee Chongguang, mahigpit na nakakulong kay Daryl, at galit na sumigaw, naghahanap ka ng kamatayan. Ano ang karapat-dapat na banggitin ang aming pinuno? Kung gayon, hindi nagatubili si Lee Chongguang, tinuro si Daryl at sumisigaw, bigyan mo ako tinali ng batang ito. Panipi, bopong, bumagsak ang boses, at ang dosenang mga kasama sa likuran niya ay sunod-sunod na naglabas ng kanilang sandata upang palibutan si Daryl. Nang makita ang eksenang ito, hindi man lang nagpanik si Daryl, sapagkat malinaw na naramdaman niya na ang lakas ng mga mersenaryong alyansa na ito sa harap niya ay hindi gaanong mataas, at wala man lang banta sa kanya. Si Ziyan sa tagiliran, ang kanyang pinong mukha, ay walang pakialam din. Ang mga taong kaharap mo ay masyadong nakakainis, hindi masamang hayaan ang Daryl na turuan sila ng isang aralin. Itigil mo na ang lahat. Ngunit sa sandaling ito, may isang soft drink na inumin na hindi kalayuan. Isang mahigpit na suit, sobrang sexing, magandang hitsura, at isang malamig at mayabang na hininga ang pumuno sa buong katawan. Ito ay si Danica. Whoosh! Sa sandaling lumitaw si Danica, agad na nagdulot ng kaguluhan ang kanyang paligid. Lalo na ang pakiramdam ng momentum ni Danica, maraming mga nakatingin ang mabilis na umatras upang gumawa ng paraan, at marami pang mga kalalakihan ang tumitig kay Danica, ang kanilang mga mata ay nakadirekta. Ito, ang pinuno ng Mercenary Alliance. Napakaganda nito, pinuno. Tingnan ang faction, nagulat si Lee Chongguang sandali, pagkatapos ay lumakad upang salubungin siya, upang samahan ang ngiti ng dula. Sa oras na ito, pupunta ka kung saan ang lahat sa liga, ay hinahanap ka mag-alala tungkol sa amin. Patay, siya sinabi pagkatapos, itinuro ni Lee Jong-guang kay Daryl, mayroong isang bata na nagkagulo, mabilis ko itong haharapin, at pagkatapos ay magtawag ng isang tao upang kunin ang alikabok para sa iyo. Snap! Pagkahulog ng boses, sinampal ni Yemeng ang mukha ni Lee Chongguang ng walang babala. Ang sampal na ito ay direktang sinampal si Lee Chongguang. Mas natahimik pa ang mga tao sa paligid. Pinuno, tinakpan ni Lee Chongguang ang kanyang mukha, nakadama ng pang-aapi, bakit mo ako hinahampas? Ano ang mali ng ginawa ng iyong mga nasasakupan? Kabanata 2840. Sampal. Bago nahulog ang mga salita, sinampal ulit ito ni Danica, at sinigawan si Lee Chongguang, bakit ka hinampas? Tatanungin kita, na hinayaan kang mag-set up ng mga checkpoint sa Heishui Town upang singilin ang mga pedestrian. Dati, nang inig ang misla na katawan ni Danica nang sinabi niya ito. Pinuno, sumigaw si Lee Chongguang na hindi nagugustuhan, nais na umiyak ng walang luha. Sa panahong ito, wala ka rito. I-set up ang mga checkpoint. Ang mga pinuno ng iba't ibang mga mersenaryong grupo ang nagtalakay ng magkasama. Bukod dito, ang bata na ito ay hindi, tutulungan tayo sa lahat. Ang binglig ay nasa mga mata. Tinuruan ko ba siya ng mali? Nang inig si Danica sa buong katawan niya, tumahimik ka, alam mo bang ang taong ito, ubu. Bago matapos ang pagsasalita, mabilis na umubo si Daryl at Commandant K. Danica ng palihim. Oo, sa oras na ito ay ayaw ipakita ni Daryl ang kanyang pagkakakilanlan. In-frame siya ni Zhang Ju dahil sa nilapastangan niya si Changer. Ang kaguluhan na na-upload sa mga ilog at lawa, bago pa malinaw ang katotohanan, ayaw ni Daryl upang maging masyadong publiko. Si Danica ay isang matalinong babae, at naintindihan niya kaagad na ayaw
Ipakita ni Master ang kanyang pagkakakilanlan. Sa susunod na segundo, sinabi Danica ng walang bahala sa Li Chongguang. Sinasabi ko sa inyo, ang taong ito ay ang aking nakikilala guest kung maglakas loob. Sa iyo upang maging bastos sa kanya, ikaw ay hindi magalang sa akin. Gayun din, agad ipatawag ang mga pangunahing mga mukhang kwarta group. Mahaba, halika at makita akong magkasama. Panipi, ha! Nang bumagsak ang boses, pareho kay Li Chongguang at lahat ng tao sa paligid ay natigilan. Ito, ang batang ito ang panauhing pandangal ng Panginoon. Nakikita ang kanyang ordinaryong damit, mayroon pa siyang ganitong uri ng pagkakakilanlan. Si Li Chongguang ay ganap ding bobo. Nakatingin kay Daryl nang walang laman. Wala siyang imik. Nakita niya na ang pinuno na kinamumuhian niya ay nakatayo sa harap ni Daryl sa oras na ito na may magalang na mukha. Paanong nangyari ta? Ang batang ito ay walang background sa unang tingin. Paano siya naging bulag na panauhin? Malinaw na isang pinto sa bahay na manugang. Panipi tuldok. I'm sorry. Halos umiyak si Li Chongguang at patuloy na yumuko kay Daryl at humihingi ng tawad. Walang malasakit ang ekspresyon ni Daryl, hindi mahalaga ang mukha niya. Sa totoo lang, kung 3 taon na ang nakalilipas, maaaring tinuro ni Daryl si Li Chongguang ng ilang mga salita, ngunit ngayon, nakaharap sa isang snob. Hindi nag-aalala si Yufeng na magsalita ng kalokohan. Bilasan mo at gawin mo ang mga bagay. Sumimangot si Danica at malamig na pinagalitan. Nagmamadaling tumanggo si Li Chongguang, hinayaan ng mga tao na alisin ang checkpoint, at pagkatapos ay nagpunta upang abisuhan ang pangunahing mga mersenaryong grupo. Sa sandaling ito, nagpakita ng bahagyang ngiti si Danica at inakay si Daryl sa pinakamagarang hotel sa bayan. Guru, pagpasok pa lang niya sa silid ng hotel, binago ni Danica ang dati niyang sobrang lamig, at tumakbo at niyakap ang braso ni Daryl. Masarap makita kang mabuti ka. Sa pamamagitan nito, nagpakita ng bakas ang magandang mukha ni Danica ng kahihiyan. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari ngayon lang, huwag mag-alala, aalagaan ko sila sa hinaharap. Narinig ito, ngumiti si Daryl at hindi mapigil ang maabot at mahawakan ang ulo ni Danica. Ito, nang makita ang eksenang ito, natigilan si Zian na tumayo sa tabi. Ito, ang pinuno ng Mercenary Alliance na ito ay naging mag-aaral ni Daryl. Hindi masabi, mayroon pa siyang ganitong uri ng kakayahan. Napagtanto ang tingin ni Zian, binitawan ni Danica ang kanyang maselang mukha na nagpapakita ng bakas ng kahihiyan. Sa susunod na segundo, si Danica ay dumating sa paglipas at ngumiti generously sa Zian. Ito ay ang ina. Hello, ina, ang aking pangalan ay Danica, at ako ay may lamang ay apprenticeship sa lalong madaling panahon. Ang boses na hulog, si Danica na nakadirekta kay Zian ay sumaludo. Magalang, sa puso ni Danica, si Master Daryl ay isang tanyag na bayani sa mainland. Maraming mga konfidante sa paligid niya, tulad ni Su Qingyan, ang Panginoon ng Wenzhong, at Yingying, ang hinalinhan ng NW Continent. Ang bawat isa ay walang kapantay na fanghua, at ito isa, kung ito ay ugali o hitsura, siya ang Diyosa ng pinakamahusay, at dapat siya ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Master. Higit sa lahat, ang babaeng ito ay nakasuot pa rin ng coat ni Master. Paano siya magiging napaka-intimate kung hindi dahil sa kanyang babae? Sa sandaling ito, ang magandang mukha ni Zian ay namula bigla at mabilis na ipinagtanggol, ikaw, huwag kang magsalita ng walang kwenta, hindi ako ang iyong guro. Sa ganoon, hindi mapigilan ni Zian kay Daryl ng mabangis. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.